ho sa bawat isa. And yan ho, awit na yan ay napakaganda. And it reflects isa sa mga katotohanan na ating matibay na tinitindigan, ang katotohanan ng sola scriptura, na in scripture alone, ang basehan ng ating pananampalataya at pamumuhay ay ang salita ng Diyos lamang. And anything else is subordinate sa salita ng Diyos. Ang pastor, ang sinumang tagapagturo, pare, ministro, pope, at lahat ng ito ay nakapailalim sa salita ng Diyos. Even our experiences, ano man yung ating karanasan, ay ipapailalim pa rin natin sa sinasabi ng salita ho ng Panginoon. Well, dumako ho tayo sa atin hong lesson at nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral about the Ten Commandments. And Lord willing, this morning we will start ang pag-aaral about the second commandment, ang ikalawang utos. So bago ho yan, ay manalangin po muna tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, pinapasalamatan ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo ng buhay, kalakasan, pero higit dito, salamat sa katotohanan, sangayon sa iyong salita na binigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, ay namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli at tapat ang iyong pangako sa sinuman na tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa Kanyang ebanghelyo ay hindi na mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa pagkatapat ang iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa pagkatotoo ang iyong mga salita. And as we come now to study your word, tulungan mo nawa kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng liwanag. Alam po namin o Diyos na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang mga katotohanan, kahit ang mga impormasyon na aming matututunan ay maaaring maging kayabangan lamang. But Lord, please sanctify ang aming pag-aaral ngayon upang ito'y lalong dumurog sa kayabangan, upang ito'y magpabanal sa aming mga buhay, at lalo kaming mamangha sa iyo, at lalo kaming mamangha sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, at walang ibang maitaas sa aming pag-aaral kung hindi ikaw lamang. Aming hinihiling ang iyong biyaya maging sa aming mga kapatiran na hantod ng mga karamdaman. Alam mo po, O Diyos, hindi lamang ang physical na karamdaman, kundi iba't iba pang mga kalagayan o pangangailangan. Nawa, O Diyos, sa iyong biyaya ay iyong katagpuin at ikaw po, Panginoon, ang tumugon. At lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay dumako sa ating pag-aaral, sa ating review. Again, we've been reading all through our lessons ang 10 utos ng Panginoon. Commandment number 1, basahin natin sabay-sabay. Thou shalt have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. 5, honor thy father and thy mother. 6, thou shalt not kill. 7, thou shalt not commit adultery. 8, thou shalt not steal. 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And 10, thou shalt not covet. At nawa, as we further sa ating pag-aaral ay lalo maging matamis at lalo tayong, let me use the word na marami ang nagsabi nito noong Biyernes, lalo tayong ma-in love sa kautusan ng Panginoon. So dumako tayo. Again, we studied about the proper use of the law. Ito'y mapa, ito ay busal, at ito rin ay salamin. At napakahalaga ng pagiging salamin ng kautusan. Hindi ito hagdan patungo sa langit, ito'y salamin para ipakita ang ating pagiging makasalanan. And then, pinag-aralan din natin yung 7 rules sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kapag in-apply natin itong 7 rules na ito, tunay makikita natin na ang kautusan ng Diyos, bawat isa ay malawak, mataas, at malalim. At ano ang pinapakita nito? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Hindi dahil sobra ang kautusan ng Panginoon, sobrang taas, no? As Apostle Paul said, ang problema ay nasa
atin na dahil tayo ay mga makasalanan. So napakahalaga ng tamang rules sa pag-interpret, sa pag-aaral ng mga kautusan ng Panginoon. And again, maging sa kabuuan ng salita ng Diyos. So hindi tayo malayang magpika-pika ng Biblia and then tuhug-tuhugin natin and then may doktrina na. No, we must study the Scripture, particularly according to its context, sa context ng pinaka-passage, sa context ng kabuuan ng salita ng Diyos, at yun ho ang tamang pag-aaral ng Biblia. Now, pinag-aralan natin also ng mga nakaraan, the bad news points to the good news. The bad news points to the good news. Ang sabi ng Romans 10:4, for Christ is what? The end or the purpose of the law. Muli, pag humarap tayo sa kautusan, ano makikita natin? Sinful. Pag humarap tayo sa kautusan, ano makikita natin? Guilty. Pag humarap tayo sa kautusan, ano makikita natin? Tayo ay nasa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos. Tama lang na parusahan tayo ng Panginoon. That's the bad news. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, Christ is the end. He is the purpose of the law. This bad news points to the good news. It points to Christ for righteousness to everyone that believeth. Hindi ang law ang nagbibigay ng katwiran. Ang nagbibigay ng katwiran sa atin ay si Kristo sa bawat isang hindi umaanib sa grupo, kundi sa bawat isang sumasampalataya, yung mga tunay na sumasampalataya. So as we have pointed out, applying all the proper rules to understand the law, we see our deficiency. Pag in-apply natin at inunawa talaga natin ang kautusan, even that commandment number 1, i-reviewin natin ngayon. I hope nakita natin kung gaano tayo kabagsak. Mga kapatid, hindi lang tayo basta pasang-awa, bagsak tayo sa unang utos pa lang. We see our deficiency. But in contrast to that, we see Christ's sufficiency for our salvation. Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sinunod ng Panginoon ang kautusan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, si Kristo ay hindi nagkasala. Ibig sabihin, dun sa commandment number 1 pa lang, na lahat tayo ay bagsak, si Jesus Christ, hindi pumasa lang satisfactorily, kung hindi siya ay perfect. So again, it shows kung gaano ka-sufficient, it shows kung gaano ka-magnificent ang ating Panginoong Hesukristo. At ang trabaho ng kautusan ay ituro tayo kay Jesus. So again, ang picture na ang 10 utos ay parang hagdan na ang dulo ay langit na kailangan mong sundin para ka makarating doon is unbiblical and wrong. Ang picture ng kautusan ay ito ay tagapagturo upang dalin tayo kay Jesus. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be what? Justified by faith. Yun din yung sinabi ni Pablo sa Romans 10:4. For righteousness to everyone that believeth. Ito ang consistent na patotoo ng salita ng Diyos. Never nakaparaanan ng kaligtasan ang 10 utos. Ang purpose, ang end ng law, ang trabaho ng law ay dalin tayo kay Kristo that we might be justified by faith. So as we have said, the 10 Commandments is pro sola fide. Hindi ito magkalaban. Ang 10 utos, hindi ito dalawang paraan at pipili ka lang kung alin. No. Ang 10 utos ay pagtuturo sa atin kay Kristo, solus Christus. Nagtuturo sa atin na it is by faith, sola fide, at pinapakita nun ang grasya ng Panginoon lamang, sola gratia. Again, nakikita natin na sana nakikita hindi, as we study, ay hindi nagkakawatak-watak o hindi lalong nabubuo, lalong tumitibay, lalong nagiging malinaw ang ating pananampalataya. So let's go to our review. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. As we have studied, ang Diyos, sapagkat siya ay Diyos, He is the God of truth, siya ay Diyos ng katotohanan, and He is truth. Siya ay katotohanan. He can only acknowledge the truth.
Ang pwede lang niyang kilalanin ay ang katotohanan. Hindi niya pwedeng kilalanin yung hindi totoo. At ang katotohanan ay monotheism. Theism is a belief in God. Monotheism is in the belief that there is only one God. So ito ang consistent na tuturo ng Bible from the New Testament, from the Old Testament to the New Testament, meron lamang iisang Diyos. So any belief na merong maraming Diyos, hindi ho papasa sa salita ho ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord and there is none else. There is no God, take note, capital G, God beside me. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ito ay malinaw. So the truth, the God revealed in the Scripture is the only true God who created and sustains all of creation. Ang tanging tunay na Diyos ay ang Diyos na pinahayag at pinapakilala ng Biblia, ng salita ng Panginoon. So let's go to the commandment. Thou shalt have no other gods before me. When God commanded us to have no other gods, He is also commanding us to choose Him as the true God, enthroning Him as our only Lord. Again, pag sinabi niyang huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos, ang katumbas niyan ay ako lang dapat ang Diyos niyo. Ako lang dapat ang Diyos na kilalanin mo. At dapat siya ang i-enthrone natin, siya ang hindi pwedeng bakante. Hindi tayo binibigyan ng option ng Ten Commandments na ang pagkilala sa Diyos ay bakante. Hindi pwede na wala tayong kinikilalang Diyos. It is not optional. Now, the positive way, again, yung iba, ang tingin sa 10 utos, puro bawal ka magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. But in the positive putting ng commandment na ito, ang sabi ng salita, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dahil meron lang isang Diyos, hindi ka pwede magkaroon ng ibang Diyos. Thou shalt not. But in the positive way of this, saying this is, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. So again, kung naalala nyo, is the two-side rule, hindi lamang negative, kundi also yung positive. So hindi pwedeng i-comfort ng isang taong kanyang sarili, wala naman ako ibang Diyos-Diyosan. But again, do you recognize? Do you enthrone the one and only true God? Do you love God with all your heart, with all your soul, and with all your might? Ito ay kasama sa pagsunod sa unang utos pa lamang. Now, isa sa mga ginamit natin para matulungan tayo upang maunawaan ng First Commandment ay ang Westminster Larger Catechism. But as it is said, it is so large at masyadong magiging matagal pag nireview natin ulit yun. So puntahan natin yung Shorter Catechism. So Westminster Shorter Catechism, question number 46, what is required in the first commandment? And the answer is this, the first commandment requireth us to know and acknowledge God to be the only true God and our God, and to worship and glorify Him accordingly. And again, mga kapatid, kapag tinignan nyo, napaka-genius, humanly speaking, napaka-genius ng nag-compose nito na yung napakadaming katotohanan ay isiniksik sa iisang paragraph o sa iisang pangungusap lamang. Ang hinihingi ng kautusan, ng unang kautusan, ni-require tayo na hindi lang basta alam natin na may Diyos, kundi kinikilala natin na siya lamang ang tunay at nag-iisang Diyos, at ang Diyos na tunay at nag-iisa na ito, siya ay ang ating Diyos. At hindi lang basta siya natin ating Diyos, kung hindi dapat sinasamba at niluluwalhati natin siya sa tamang kaparaanan. At again, kapag pinaikot niyo ho ang inyong kaisipan do sa mga nakaraan natin about worship and so on, lahat ng napakaraming laman itong pangungusap na ito. So as we have pointed out last Sunday, biblical Christianity is not only monotheistic, it is also exclusive and personal. Exclusive, walang iba. Walang puwang ang biblikal na Kristyanidad
sa pagkilala sa ibang Diyos. So kung meron tayo ibang kinikilalang ibang Diyos, I'm sorry, you're not being a biblical Christian. And then, hindi lamang ito basta meron lang tayong knowledge. Ang daming tao, pag kinausap, naniniwala ka bang may Diyos? Oo, naniniwala ako. Ilan ang Diyos? Isa lang, naniniwala. Maraming mga tao, they have the knowledge. Pero hindi personal. Hindi personal. So it is He is the God and He is our God. Thou shalt have no other gods before me. Wala kang ibang magiging Diyos sa harapan ko. Ibig sabihin nun, ako lang ang Diyos mo. It is very, very personal. So let me put it in three sentences sa Tagalog para hopefully mas lalong dumiin sa atin. Naniniwala ako na may nag-iisa at tunay na Diyos lamang. Again, it is very exclusive. Kailangan kinikilala natin, naniniwala tayo na mayroong nag-iisa at tunay na Diyos lamang. Hindi lamang yon, kinikilala ko ang nag-iisa at tunay na Diyos ng Biblia lamang. So hindi lang basta alam mo, naniniwala ka, kung hindi kinikilala kung sino siya. Kinikilala ko ang nag-iisa at tunay na Diyos ng Biblia lamang. And then, ito yung napakahalaga, ang nag-iisa at tunay na Diyos ng Biblia lamang ang aking Diyos. Siya ang Diyos ko. At kung Diyos natin siya, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt, and we must love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our might. So, hindi sapat na basta, naniniwala ko may Diyos, then okay na. At maraming mga tao, mga kapatid, we know this. Maraming mga tao ang nahandyan sa labas na naniniwala naman ako may Diyos, pero hindi lang ako ba-attend sa mga pagsamba, hindi lang ako nag-church. Bakit? Bakit? Naniniwala kang may Diyos, pero hindi ka sumasamba? Pwede ba yun? Hindi yun pwede. Hindi yun option. Kung siya ay kinikilala mo, naniniwala ka may iisang Diyos, dapat siya ang Diyos mo. Diyos natin. It's very, very personal. And we must love Him with all our soul, with all our heart, with all our soul, with all our might. So it is essential that our knowledge and awe of God shape every aspect of our hearts and minds continuously. Dapat ang pagkakilala natin at ang pagkamangha natin sa Diyos ang siyang magbibigay hubog, ang maghuhulma, magbibigay direksyon sa ating puso at kaisipan. Yung ating pananaw sa buhay ay dapat inuhulma sa konsiderasyon na merong nag-iisa at tunay na Diyos at ang Diyos na ito ay ang aking Diyos. Dapat ang naguhulma sa pangarap natin, dapat naguhulma sa mga outlook natin ay ang pagkakilala natin sa Diyos. He must be our object of faith, hope, and joy. Ibig sabihin, siya yung ating sinasampalatayanan. Siya, sa Kanya tayo tumitiwala. Sa Kanya ang ating pag-asa at siya ang ating kagalakan. Obeying the first commandment does not allow a man to be neutral, half-hearted, or complacent in all that relates to and are done for him or for God. Ang first commandment ay nagsasabi sa atin na hindi pwede ang wala kang pakialam. Naniniwala ako may Diyos pero hindi ako religious eh. Hindi pwede yun. Hindi uubra. Hindi pwedeng half-hearted. You must love the Lord with all your heart,
Hindi pwedeng complacent in all that relates to and are done to Him or for Him. Lahat ng may kinalaman sa Kanya. And as we will see mamaya sa ating preaching, the way we love our wives and the way the wives submit to their husbands and the way that the children will submit to their parents and the parents will bring up their children ay may kinalaman sa pagkilala sa Diyos, may kinalaman sa Ebanghelyo. Hindi pwedeng hindi. The first commandment demands profound love and zeal towards God. As hihiramin ko yung sinabi ni C.S. Lewis, ang hindi lang pwedeng mangyari ay kung ang Diyos ay totoo, okay, patungkol sa Diyos. Kung hindi totoo ang Diyos, walang kwenta. Kung siya'y totoo, siya ang pinakamahalaga. Ang hindi pwede mangyari ay yung medyo mahalaga lang. Nakuha niyo ho? Ang hindi pwede ay yung medyo mahalaga lang. Ang nire-require ng first commandment ay malalim na pagmamahal, ay matinding kasigasigan sa Diyos. So that's just the first commandment. And how we often fail sa demand ng first commandment. At kung narito ka at sa biyaya ng Diyos, nagiging salamin ngayon ang kautusan, just the first commandment, nakikita mo, kulang ako, Brother Paul. Hindi ako ganun, araw-araw ganun kazilos. Pagdating sa Panginoon, pagdating sa mga bagay sa Panginoon, pambihira, sa buong linggo lang nagdaan, hindi ganun ka-okay yung prayer life ko. Hindi ganun ka-okay yung pagbibigay ko ng panahon sa Kanyang salita. First commandment pa lang, bagsak. And you're seeing that. That's a good thing. Dahil hindi trabaho ng 10 utos na ipakitang malinis ka. Ang trabaho nito ay ipakita kung gaano tayo kadumi at ituro tayo kay Jesus sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan that we might be justified by faith. So what is forbidden in the first commandment? Shorter catechism, question number 47. Answer, the first commandment forbiddeth the denying or not worshiping and glorifying the true God as God and our God and the giving of the worship and glory to any other which is due to Him alone. Ang unang utos ay nagbabawal sa atin na i-deny at ang i-deny din ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Hindi pwedeng i-deny na mayroong Diyos. At hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos na hindi ka sumasamba sa Kanya at nagluluwalhati sa Kanya. Hindi natin pwedeng i-share sa iba yung kanyang kaluwalhatian na dapat sa kanya lamang. Therefore, any form of atheism, anumang uri, version ng atheism ay paglabag sa unang utos. Any form of idolatry, pagsamba sa ibang Diyos, pagsamba sa mga inanyuan, as we will be beginning to study today. Worship and prayer to any other, ang pagsamba at pananalangin sa iba. Muli mga kapatid, sa buong Biblia, walang panalangin sa anghel, walang panalangin sa ibang mga santo na namatay na, wala. Ang bawat panalangin ay sa Diyos. And any offering, and an offering half-hearted service. Ito ang pinagbabawal ng first commandment. Believing in blind faith, luck, karma, etc. No? Ito yung madalas maraming mga Pilipino. Iniwala ako may Diyos, pero di ba may tadhana, may swerte. Hindi lang yun, makarma ka sana. Sige, sino yung karma? Ano yun? San yun? Kundi naniniwala tayo na mayroong Diyos na matuwid, na nagpaparusa sa buhay na ito or at sa kabilang buhay.
hindi karma. So we don't believe that. Ang paniniwala sa tadhana na tinatawag na iba blind faith, bulag na tadhana, impersonal. No, we have a very personal God na naglatag ng lahat ng bagay, nagplano at lahat ng bagay nangyayari sang-ayon sa kanyang dikta. So hindi ito bulag na tadhana, hindi ito swerte or karma na impersonal. We have a very personal God. So I hope makita natin pambihira yung palang mga lumalabas sa bibig ko, yung palang mga paniniwalaan ko, yung palang mga sinasabit ko sa bahay ko na at sa negosyo ko na yung paggamit ko nung ano yun, yung lagyan ng pera sa negosyo. Arinola. Bakit daw? Bakit arinola ang lagayan ng pera? Ano kaya connection nun? Kung yun lang talaga ang lalagyan mo, okay. Pero kung naniniwala ka na may kinalaman yun at magkocontrol yun, that's breaking the first commandment. Ina-ascribe mo sa iba yung dapat sa Diyos mo hinihingi. Lord, tulungan po kung kami ngayong umaga, kami magbubukas ng aming negosyo, at alam namin na nasa kamay mo, ikaw ang pwedeng magpala, ikaw rin ang pwedeng mag-withhold nito, tulungan mo nawa kami maging mahusay, maging tapat, para maluwalhati ka, at kung pagpalain mo kami, ma-provide ang aming mga pangangailangan sa pamagitan ng negosyong ito. At aasa ka sa Diyos, hindi sa arinola. O sa anumang statwa na gusto mong ilagay doon. Or agimat. So muli, kakita ho natin na napakaganda na matutunan ho natin ang unang utos. Now, as we have said, magsisimula tayo sa pag-aaral natin ng ikalawang utos at ito ay tatawid hanggang next Sunday. And that's the second commandment. And actually, the second commandment is the longest, verse 4, 5 hanggang 6 na Exodus chapter 20. Pero ito yung shortened version. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Sa Tagalog, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anuman. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maunawaan to ngayong umaga. As I've said, this is the longest. It composed of 3 verses. So basahin natin ng buo. Sa Exodus chapter 20, verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Why? For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Again, kilala ito sa pinaiksi at sa modern version, wag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Wag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Sa Tagalog, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo sa taas, sa langit, o ng mga nasa ibaba sa lupa, o na nasa tubig sa ilalim ng lupa, o sa ilalim ng lupa, Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napopuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So pag-aralan ho natin, at para matulungan tayo sa pag-aaral natin ng ikalawang utos, let us divide it into 4 sections: the rule, the reason, the warning, and the promise.
The rule, the reason, the warning, and the promise. Unahin natin yung rule. What is the rule? Ano ba yung rule or pinakabatas na ibinigay ng Panginoon? Sa King James Version, thou shalt not make unto thee any graven image. Sa ESV, ang translation, thou shalt not make for thyself a carved image. Kinarve, nililok. Inanyuan. Or sa ISV, International Standard Version, you shall not make for yourselves an idol. So wag daw, sabi ng salita. So that this is the rule. Bawal gumawa ng mga bagay na inanyuan. Now, ililiwanagin natin yan. As I've said, as we have studied, isa sa mga rule is the rule of categories. Brother Paul, yun lang naman palang kinarve. Paano pag pinaint? Okay lang yung pinaint. Lalo na ngayon, paano pag pinrint? Okay lang yung pinrint. Okay? So again, the rule of categories in anything and everything under that ay nakakasama. Maging yung mga pictures or paintings ng mga bagay na ganito ay pinagbabawal ng Panginoon. Now, alam ko, kung kasama ko kayo nag-iisip, hopefully ay meron ng mga tanong na lumalabas sa inyong kaisipan. Pinag-aralan natin ito, how do we define an idol? Sapagkat ang sabi nga dun sa ISV, thou shalt not make for yourselves an idol. So what is an idol? Well, by definition, an idol is something that is crafted using tools. It might be made from wood, stone, or metal, but in the end, it is all shaped by human hands. It serves as a man-made symbol of a divine being. Isa sa mga main basic na definition ng idol, it is a man-made symbol of a divine being. Ito ay simbolo na gawa ng tao, produce ng kamay ng tao. So Brother Paul, pag pinrint yan, di nagawa ng... Again, you're going through, trying to go through some loop. Muli, imbento ng kaisipan, produkto ng tao na sumisimbolo sa divine being. At pag sinabing divine, Diyos na dapat sambahin. So ano man ang itsura nito, ano man ang figura nito, muli, kahit na, saan ko ba nabasa yun, na merong isang tribo na nakidlatan yung puno, nabiyak yung puno. At ano nangyari? Sinamba nila yung puno. Muli, sasabihin, Brother Paul, hindi naman nila ginawa yun. But again, yung maraming punong nakikidlatan. Alala ko, nakatira ako sa Pampanga, sa San Juan, San Simon, Pampanga, ay yung kapitbahay namin ay may santol at umuulan ng malakas at isang hapon biglang nagliwanag. Napakalakas. Kinabukasan, nakita namin yung santol, biyak. Pero hindi namin tinulusan ng kandila at hindi kami nagsimulang yumukod. Nakita niyo ho? Ginawa pa rin ng tao na simbolo ng divine being. So yun ang idol. Bakit ko sinabi ito? Gusto ko lang iwanagin, ito ay hindi American Idol. Kasi baka mamaya, nabasa niyo lang yung word na idol. Brother Paul, nanonood ka ng American Idol? Sabi ng Bible, wag ka daw dapat idolatry yan. That's two different thing. Nakuha niyo. Parehong word but different definition. Definition niyan is a person or thing that is greatly admired, loved, and respected. Kaya ng mga artista o mga atleta, doon yung paghanga, doon yung iniidolo sila. Pero hindi yan idol na kagaya ng pinagbabawal sa Second Commandment. Pero pwedeng dumulas doon. Wag ho kayong maging maingat tayo. Pwedeng dumulas. Pwede silang maging sinasamba na. At merong mga sumasamba nga sa mga altar ng sports. Nevertheless, ang definition natin, these are man-made symbol of divine beings. Now, isang mahalagang bagay, the Second Commandment does not forbid the use of tools to produce artworks. As I've said kanina, Brother Paul, bawal pala ng lahat ng picture or lahat ng sculpture, kasi bawal daw yung anything sa himpapawid.
So bawal ang mga birds. Paano yan? Si Timmy may assignment, mag-drawing ng mga living things. At isa sa mga dinrawing ni Timmy ay bird. Binrake ba ni Timmy ang second commandment sa paraan na yon? O sa pamamagitan nun? No. Or anything bawal ba na, pag pumasok kayo sa bahay namin, may makikita kayong picture ng asawa ko, picture ko, lalo ng picture ng kasal namin? Bawal ba yon? Pag pumasok kayo sa banda rito, merong ginuhit na larawan namin mag-asawa. Nung nag-anak kami sa kasal, yun ang binigay sa aming souvenir, yung mahusay mag-drawing, yung babaeng bagong kasal, at dinrawing niya, lahat ng ninong at ninang dinrawing niya. Galing, ang ganda. Nevertheless, ang punto, bawal ba yun? Not all paintings, statues, or sculpture should be considered as idols. Okay? Ang second commandment ay hindi nagbabawal ng lahat ng bagay na nasa taas ng statwa o larawan na nasa taas sa langit, sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng dagat. So yes, kung meron kang stuffed toy na dolphin sa kama mo, hindi yun paglabag sa second commandment. Sana ho, maging malinaw po yun. Even God commanded some artworks for the tabernacle and even gave extraordinary ability to those who will make them. Kahit ang Diyos, pag binasa natin sa lumang tipan, nagbibigay siya ng instruction sa mga gagawin sa tabernacle or yung gagawin doon sa temple. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kautusan patungkol sa mga huhubugin nila. Isang kilalang-kilala is the Ark of the Covenant. Merong ark, merong kahon sa gitna, at merong mga may angels, may archangels sa magkabila. So may anyo ng anghel. Now, para ho maging maliwanag, magbigay tayo ng example. Ang sabi ng Diyos, "See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with the ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold, silver, and bronze, in cutting stones for setting and carving wood, to work in every craft." Woo! How I wish na hangang-hanga yung mga tao ngayon sa mga gawa ni Michelangelo, sa mga gawa ni Leonardo da Vinci. Could you imagine kung makikita nila yung gawa ni Bezalel? Na talagang binigyan ng kakaibang kakayahan ng Diyos to work on different crafts. And behold, I have appointed with him, may kasama pa siya, si Aholiab, and the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I have given to all able men ability, that they may make all that I have commanded you. So again, ang punto lang ho natin, hindi lahat ng paglilok ng ginto, silver, bronze, ginto, bato, o kahoy, o larawan, o pagpinta, hindi ito nangangahulugan agad na paglabag sa ikalawang utos. Okay? Hindi ito agad. So that's why, listen po, may mga churches kayong mapupuntahan. For example, kung hindi ko nagkakamali ng tanda, pag pinanood nyo si John MacArthur sa Grace to You, at pag pinanood siya nagpe-preach, kung hindi nagkakamali ng tanda, sa likuran nila, sa pulpit air, merong krus na kahoy. It's not necessarily wrong agad. Nakuha nyo? Hindi yun agad bagay. No, it's breaking the second commandment. No. So let's be careful. Si R.C. Sproul, pag pinakinggan nyo siya, patay na siya, sa church nila, ay merong mga stained glass artworks na yung iba doon nagde-depict sa ilang mga pangyayari sa Bible. Is that already idolatry? No, it's an artwork. So, hindi lahat ng artwork ay pinagbabawal. So, kailangan natin inumayin to. The second commandment does not forbid the act of making things. Instead, it warns against the making of things that people would worship.
Nakuha niyo ho? Ang pinagbabawal nito ay hindi ang paglilok o pagpinta o paggawa ng mga bagay-bagay. Ang pinagbabawal nito ay ang paglilok, pagpinta o paggawa ng mga bagay-bagay na o upang o maging object ng pagsamba ng mga tao. O magiging kagamitan upang malabag ang first commandment. This is made clear by God. Pag binasa natin yung sumunod na verse, sa verse 5, kaya nakaduktong yung sa verse 5, pag binasa mo lang yung verse 4, parang ang dating, bawal lahat ng artworks. Pero sa verse 5, you shall not bow down to them or serve them. And again, those two words, bowing down and service, sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay two words na almost ginagamit synonymous sa worship. Okay? Hindi ibawal na yukuran sila at paglingkuran sila, ibig sabihin bawal na sambahin sila. So muli, hindi bawal ang paggawa ng artwork, ang bawal ay paggawa ng mga bagay na magiging object, dahil ito ay, if you remember, ang idol, simbolo ng divine being. So kung yun ay simbolo ng divine being, anong gagawin ng mga tao doon? Yuyukuran, sasambahin, paglilingkuran, dadamitan, ipaparada, at mag-a-ascribe mananalangin doon at mag-a-ascribe ng kapangyarihan doon. Nakuha niyo ho? Pag nag-a-ascribe na ng kapangyarihan at papuri at panalangin doon sa statwa na yon na dapat ay sa Diyos lamang, it's not anymore an artwork. It is now an idol. Okay? Hindi masama na may picture ka sa wall. Kung kayo ho ay batang 90s, malamang lumaki kayong merong poster ni Michael Jordan o buhay pa nun si Michael Jackson na nasa, o kaya picture ng Barangay Ginebra na nasa dingding. Kasalanan ba yon? Hindi. Pero kung meron kang picture ng isang anghel o isang santo, at yun ay dinadalanginan mo at pininiwalaan mong may kapangyarihan, hindi man yung mismong picture ko, hindi yung sinisimbolo nun, ito ay dumudulas na sa pagiging idol. Idolatry. Sabi ni Phil Ryken, the Israelites were strictly forbidden to make images of God to use in worship. Although God appreciates artistry, He will not tolerate idolatry. Ang pinagbawal ng Panginoon ay paggawa ng anumang larawan mapatungkol sa Diyos. At may next Sunday, hindi ko na ilagay sa ating lesson ngayon, pero next Sunday, titignan natin, may nagbigay ng matinding babala ang Diyos sa Israel. Ang sabi ng Diyos, sa Israel, pinaparaphrase ko na lang, alalahanin niyo, mag-ingat kayong mabuti. Doon sa Mount Sinai, nung binigay yung 10 utos, yes, may kulog, yes, may kidlat, yes, may apoy doon sa bundok, pero wala kayong nakitang anumang anyo. Mag-ingat kayo na makagumawa kayo ng anumang inanyuan. At sasabihin nyo, yan ang Diyos. Pinagbawal ng Panginoon. Now, list of forbidden. Exodus 20 verse 4. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that's in the earth beneath or that is in the water underneath the earth. So please take note, sa langit, sa lupa, or sa hindi impyerno, sa dagat. Anuman dito ay pinagbabawal ng Panginoon. It is clear
It is forbidden to represent God in the form of anything in all or any of creation and make it an object of worship. It is idolatry. Hindi pwede na gumawa ka ng anuman na inanyuan na sa langit o sa impapawid at kikilanin mong yan ay Diyos. Or dito sa lupa, kikilanin mong yan ay Diyos. Or anumang anyo sa dagat at kikilanin mo na yan ay Diyos. Hindi yun katanggap-tanggap sa Panginoon, yun ay idolatry. Israel just got out of Egypt. Note, Israel just got out of Egypt that worships different gods in different forms of earthly creatures. To give you an idea, this is a picture. Ilang mga example ng mga Diyos-Diyosan sa daang-daang Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Ano makikita niyo dyan? Meron na mukhang symbol of cat, si Bestet, si Ra, ay symbol ng parang ibon, si Ibis, si Thoth ay simbolo niya ay ibon yun. Si Isis, medyo mukhang tao. Si Osiris, andyan din si Horus, ang simbolo niya ay para din yatang ibon. And then si Anubis, ang simbolo niya ay jackal, na isang uri ng aso. Okay? So merong mga nasa taas sa langit, nasa ibabaw ng lupa, o nasa ilalim ng... this is just some of the many na mga Diyos-Diyosan ng Egypt. So pinagbawalan ng Panginoon. Remember, kakalabas lang ng Israel sa Egypt at sila ay very much affected ng idolatry sa Egypt. So pinagbawalan sila ng Panginoon. Bawal kayong gumawa ng mga ganyan. Now, sadly, Israel fell to this sin. Habang si Moses ay nahandun sa tuktok ng Mount Sinai at nakikipagniig sa Diyos, at habang binibigay ng Diyos kay Moses yung 10 utos, anong sabi sa Exodus 32 verse 1? And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, tagal naman ni Moses. Inip The people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. Tagal ni Moses, hindi naman alam kung ano nangyari sa kanya. As for this Moses, the man that brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Hindi natin alam kung ano nangyari. Baka nakidlatan na yun dun. Aaron, tumayo ka dyan. Make us gods. Woo! Verse 2, And Aaron said unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them unto me. Kung naalala niyo yung kwento ng paglabas ng Israelites sa isa sa mga nangyari ay para nilang nilooban ng Egypt. Paglabas nila ng Egypt, dala-dala nila yung mga kayamanan. Marami silang kayamanan ng Egypt na dala-dala nila. So hiningi yun ni Aaron. And all the people break off the golden earrings which are in their ears and brought them unto Aaron. Anong ginawa? And verse 4, And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. Anong ginawa? Tinanggap ni Aaron itong mga ginto, and then finashon ni Aaron, inanyuan niya, gumamit siya ng mga panlilok. After he had made it into a what? A molten calf. Ito ay naging hugis isang baka. Kamakailan lamang, ito yung story namin kila Timmy at kay Leah. And please take note. And they said, This be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Israel, si Moses, ang tagal na dun sa bundok, hindi nila alam kung ano nangyari kay Moses. Pero Israel, ito na ngayon yung golden calf. At ito na yung Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow is what? Is a feast to the Lord. Capital L-O-R-D. At pag tuwing nababasa niyo sa Bible ang all caps na L-O-R-D, it is the word na pinampalit doon sa Yahweh. So hindi lang ito basta isa sa mga Diyos. This is now Yahweh.
Itong inanyuan na ito na yung Diyos, ito yung naglabas sa inyo. And sadly, nahulog sa kasalanan na ito ang Israel. Maliwanag ang utos ng Diyos, huwag tayong gagawa ng anumang bagay na inanyuan. Sa langit man, sa lupa man, o sa dagat man, o sa tubig man, huwag silang huwag yuyukuran, huwag sasambahin, huwag paglilingkuran. So, subukan nating tignan. Pagsamahin natin yung commandment number 1 and 2. Muli sa commandment number 1 and 2. Sa commandment number 1, ano yung pinagbabawal ng first commandment? Praying or giving any religious worship to saints, angels, and any other creatures, even to blind faith, luck, fortune, o kung ano man. Hindi pa pwede na tayo manalangin ang magbigay ng pagsamba sa sinumang anghel, santo, o anumang mga nilikha, o kahit mga impersonal na bagay. As we have said, karma, no. Hindi tayo naniniwala sa karma. Swerte, hindi rin tayo naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa kamay ng Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Tuloy natin. So ang first commandment na nagsasabing huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, na nagbabawal na tayo ay manalangin at sumamba at kumilala ng ibang Diyos. Commandment number 2, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Huwag daw tayong yuyukod. Muli, hindi lahat ng statwa ay bawal. Hindi lahat ng painting ay bawal. Ang bawal ay kapag kinikilala mo na ito na simbolo ng Diyos. Kapag kinikilala mo na ito na may kapangyarihan. At ngayon, tatawag ka na dito sa bato na ito. Titiwala ka na dito sa tanso na ito. Nakukuha niyo ho? Nitong Friday, Hearts Day, Valentine's, may niregalo ko kay Sister Jonah. Mas maliit na figurine. Ayaw ko kung nakita niyo yun sa story ko. Okay? Yun ay inanyuan ng kamay ng tao. May kamay ng taong gumawa nun. Mas gusto ko yun kasi medyo slim ako dun. Pero, meron kaming figurine. Pero maniwala kayo, wala yung kapangyarihan. Display lang yun. Pero iba na kapag yung statwa o figura, gano'n mang kalaki, gano'n mang kaliit, ay nag-ascribe ka na ng kapangyarihan. Tinitignan mo na ito'y sumisimbolo sa Diyos. Tumatawag ka na dito. Humihingi ka na ng tulong dito. Mga kapatid, ang sabi ng Psalm 115, itong mga inanyuan ng kamay ng taong ito ay may mga matang hindi nakakakita, may bibig na hindi nakakapagsalita, may tengang hindi nakakarinig, may kamay na walang kayang gawin, may paa na hindi nakakalakad. Wala. So pag pinagsama ho natin ito, anong ibig sabihin? Anuman at sinuman na mga larawan o mga statwa, anuman saan man gawa, kapag ito'y sinisimulan ng yukuran, sinisimulan ng dalanginan, nagsisimula ka ng maniwala na meron itong kakaibang kapangyarihan. Ito ay paglabag na sa una at ikalawang utos. Muli, sabihin, muli ho, sa bahay namin, meron kaming statwa ni Sister Jonah. Hindi bawal ang statwa. Siguro yung iba ho sa inyo, nakakita nung yung nauso dati, siguro 20 years ago na uso, yung mga pusang nilalagay sa harap ng sasakyan, tapos gumaganon-ganon yung pusa habang umaano. Kasi nakakita nun? Nakakalam nun? Tinignan nyo nung pamangking ko. Tinutukan na, sabi, nahihilo na ako. Ganun na lang ganun. Bakit mo nilagay yun doon? Design, di ba? Design? Pero maniwala kayo, may mga naglalagay ng statwa sa harapan ng sasakyan para protektahan sila. Nakuha nyo? Ginagawa nilang bago sila bumiyahe, magdadasal sila doon. Yung isa ay hindi bawal. Design lang ba? Picture lang ba? Yung isa,
ay paglabag sa ikalawang utos. Kasalanan. Ayaw ng Panginoon. Real servants of God refuse worship. Muli, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, pag tingnan natin sa Biblia, ay tumatanggi na sa pagsamba. Halimbawa, sa Acts 14, verse 14, si Pablo at I believe si Barnabas, si Pablo at si Barnabas, ang sabi, nung napagkamalan silang mga Diyos, ang sabi ng mga taga doon sa Athens, kung nagkakamali, itong si Pablo ay si Mercurius at si Silas ay si hindi ko maalala kung sino. Basahin natin. Verse 14. Which when the apostles Barnabas and Paul heard of, nabalitaan nila gagawa ng magkakaroon ng festival. Kasi ang sabi ng mga tao, ang mga Diyos ay bumaba. Wagkaroon tayo ng festival. Kasi gumawa ng himala si Pablo. And sabi nila, saying, sirs, why do ye do these things? Bakit yung ginagawa ang mga ito? We also are men of like passions as you are. Pareho lang tayo, tao din. And preach unto you that ye should turn from the vanities unto the living God, and which made the heaven and earth and the seas and all the things that therein. Ito, para medyo mas magkaroon tayo ng medyo mas malinaw. Ang sasambahin natin ay ang Diyos na ang kanyang kamay ang gumawa sa lahat ng bagay. Hindi pwede yung ginawa ng kamay ng tao. Ang kikilalanin natin ay yung Diyos na lumilang ng lahat ng bagay. Hindi tayo pwedeng yumukod, sumamba, manalangin sa ginawa lang ng kamay ng tao. So again, si Paul at si Barnabas, they refused worship. Sa Revelation 22 verse 8, ang anghel ay nag-refuse ng worship. And I, John, saw these things and heard them, and when I have heard them, I fell down to worship before the feet of the angel that showed me these things. Then saith he unto me, see thou that do it not. Again, anghel. Yumukod si John dun sa anghel. Ang sabi na, no. Wag mong gawin yan. Then said he unto me, see thou that doest it not, for I am thy fellow servant, and all thy brethren, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the saying of this book. And what did the angel said? Worship God. Worship God. Ang buhay na mga apostol, they rejected worship. Ang buhay na anghel refused worship. So, wag nating gawin sa mga bato. Yan man ay, listen po, yan man ay lagyan ng Kristiyanong pangalan. Hindi pa rin nagbabago ang kautusan ng Panginoon. Wala yang kapangyarihan, ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Sabi mismo ni Jesus sa Matthew 4 verse 9, sabi ng diablo sa kanya, and he saith unto him, sabi ng diablo, all these things will I give unto thee, if thou wilt fall down and worship me. Sabi ni Satanas kay Jesus, pinakita ni Satanas ang kaharian ng lahat ng kaharian sa mundo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Satanas, lahat ng yan na ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lamang sa akin. Fall down and worship me. At ang tugon ni Jesus, then saith Jesus unto him, get thee hence, lumayas ka dito, Satanas. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him, what's the next word? Only. Thou shalt serve. So hindi pwedeng sambahin, paglingkuran, dasalan ang mga santo. Ang pagsamba at pagdadasal, paglilingkod ay sa Diyos lamang. Pag ginawa natin to sa iba na nilikha ng kamay ng Diyos o nilikha ng kamay ng tao, ang pwede lang sambahin ay yung lumikha.
Hindi pwedeng sambahin yung nilikha. Ang pwede lang dalanginan ay yung lumikha. Hindi pwedeng dumalangin sa nilikha. Now, just a side note, para makita nyo yung implikasyon nito sa ilang mga bagay. Hindi hulingid sa kaalaman ng marami na ang Iglesia ni Cristo ay nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Tama? Pero, ang INC ay nag-worship kay Jesus. Bakit ko alam ito? May tita akong diakonesa. Tinanong ko siya, si Jesus po ba ay Diyos o tao? Sabi niya, tao. Sinasamba niyo ho ba si Jesus? Sabi niya, oo. So therefore, ang Iglesia ni Cristo ay isang relihiyon na sumasamba sa tao. Yes? That's just true. Si Jesus ba ay tao o Diyos? Sabi nila, tao lang. Sumasamba kayo kay Kristo? Yes. So sumasamba kayo sa tao. No, ang sabi ng anghel, worship God. Ang sabi ni Jesus, worship God. It's either you will be consistent. Kung si Jesus ay tao, tigilan niyo ang pagsamba. Ngayon, kung sasambahin niyo si Jesus, kilalanin niyo siyang Diyos. Diyos na nagkatawang tao. So yes, an INC is an idolatrous religion. Now, ano ang reason? Kanina, apat yung gabay natin, the rule, huwag tayong sasamba sa mga inanyuan. Anong rason? Anong rason? At medyo itatouch lang natin ito ng konti ngayong umaga. Ang sabi ng Panginoon, thou shalt not make unto thee any graven image. Verse 5, thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. Why? Binigay ng Diyos ang reason. For, this is the reason, I, the Lord thy God, am a jealous God. Itong kamakaraan, may pumutok na balita, hindi ko kilala, pero DJ daw, na binugbog ng kanyang fiancé, kakasal na sana sila sa May. Nakakaalam ng balita na yon? Nakahagip? Hindi ako maano sa showbiz, pero ang sabi daw, dahil yun daw lalaki ay sobrang, seloso. Lahat na lang daw pinagseselosan. Well, gusto ko lang hiramin yung larawan na yon. Yes, sapagkat ang pagseselos, jealousy often have a negative tone to our ears. Yes? Pag sinabing seloso, ang dating agad, parang negative. Pero mga kapatid, when something that is rightly yours is given to others, jealousy is right. Kapag nakita ng isang mister ang kanyang misis sa braso ng ibang lalaki, may problema kapag hindi siya nagselos. Kuha niyo? May malaki ang problema kapag hindi nagselos si mister. Kasi dapat yung intimacy ay kay mister lang at hindi pwedeng ibigay sa iba. And vice versa. Kuha niyo? Ang pagsamba, ang panalangin, ang pagkilala ay dapat sa Diyos lang. Kapag binibigay natin ito sa santo, santa, bato, tanso, pilak, ginto, kahoy, ang sabi ng Diyos, nagsiselos ako. Akin dapat yan. Ba't binibigay nyo kay santa ganito? Ba't binibigay nyo kay santo ganito? Ba't dyan kayo humihingi? Ba't dyan kayo tumitiwala? Ba't dyan kayo tumatawag? Akin dapat, sa akin. Ako ang kilalanin nyo. Ako ang sambahin nyo. Sa akin kayo lumapit. Kapag ibinibigay sa iba ang dapat sa Diyos, kaya bawal ang idolatry.
ang isa sa pangunahin na binigay na reason ng Diyos, ako ay selosong Diyos. So therefore, listen po, kapag tumitiwala tayo sa swerte, sa karma, kapag tumitiwala tayo sa mga statwa, na yun ang, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tiwala nyo dun sa arinola na nilalagyan nyo ng pera sa negosyo, may ninanakaw tayo na dapat ay para sa Diyos. Yung tiwala na dapat sa Diyos, yung panalangin na dapat sa Diyos, yung pag-asa na dapat sa Diyos binibigay, ay binibigay natin sa iba. Listen po, hindi yun baliwala sa Diyos. That's idolatry. That's breaking the second commandment. Ito'y paglabag sa ikalawang utos. So listen po, maaaring wala kang statwa sa bahay, pero meron kang ibang nilalagakan ng panalangin, tiwala, pag-asa o pagsamba. That's already an idolatry. But as we have made clear, sana naging maliwanag, hindi lahat ng statwa ay bawal. Hindi lahat ng picture ay bawal. Pero kapag nagsisimula ka na ito'y sumisimbolo na sa divine being at tumatawag ka dito, umaasa ka dito, nag-ascribe ka, tumaasa ka, may kapangyarihan nito, na pag sinabit ko to sa bahay namin, papasok ang swerte, lalabas ang masamang espiritu. Well, may kapangyarihan na. Umuli mga kapatid, hindi, yung iba, ang ginagawang, sadly, ang ginagawang idol ay yung Bible. Nakapatong yung Bible sa harap ng sasakyan. Ngayon, walang problema yon, walang problema. Okay? Pero kapag nag-a-ascribe ka na ng para maprotektahan kami sa biyahe, ano yung agimat? Ang tanging magiging epekto ng Bible ay kapag binuksan mo at binasa at isinabuhay. Hindi ito magbibigay ng invisible force field. That's idolatry. Ang tatawagan natin ay ang Diyos na buhay. Sana makita niyo na yes, malalim, mataas, at malawak ang mga kautusan ng Panginoon. In 5 minutes, meron po ba may tanong? Medyo taas ang kamay. Hintayin niyo yung mic para marinig din ng mga kapatiran natin online. Morning po. Morning po. Tungkol po sa idolatry, paano po ang isang miyembro o isang pamilya ay kinalakihan na nila na ito na yung paniniwala namin, ito na yung mga culture, mga ginagawa namin simula nung bata pa. Tapos hanggang mamatay, parang ganun yung ano nila na may mga maling sila, paniniwala tungkol sa idolatry. Paano po maitatama ang ganong katuruan sa isang pamilya? May mga sila, parang yun nga, may mga santo, may mga paano po approach about doon sa kanilang sa kanilang pamilya or tamang pag-approach about sa nila. Okay. Magiging maingat ho ako sapagkat walang one-way approach sa lahat. Okay, walang one-way approach sa lahat. Una, pag-pray natin sila. Pangalawa, paano man ang pakikipag-deal natin sa kanila, it should always be with love and patience. Merong pagmamahal at merong pasensya. Kung paano ang Diyos ay naging pasensyoso rin sa atin. Pangatlo, hindi makakatulong kung aatakihin natin agad. I've seen it many times and it has not worked. Aatakihin natin agad. Siyempre, yun ay mahalaga sa kanila. At kung aatakihin natin agad, yun ay maggagawa lang agad ng puwang at magtataas ng pader at lalayo ang kanilang at wala ng option. Ang number one na kailangan, would suggest, ang number one approach lagi ay gospel. Kasi ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang susunod kay Jesus ay yung tupa niya. So kung hindi sila tupa ni Jesus, malayo na asahan natin na susunod sila. So ang number one approach ay ang gospel. Now,
lalo na kung nagtanong sa atin, and it happened to me, hindi ko gustong pag-usapan, pero sa isang Bible study, may nagtanong. Okay, ate, kuya, dahil tinanong nyo, sasagutin natin, pag-aaralan natin. But be patient, be respectful, hindi doon sa maling paniniwala, kundi doon sa tao. Be understanding. Listen, for let's say 60 years na nilang pinaniniwalaan, hindi makakatulong kung babastusin natin. But we must be firm sa katotohanan and be clear. Isa sa mga kaparaanan, lalo na makikita natin example sa Bible, ay pagtatanong sa kanila. Try to ask them. Ito ho ang sabi ng salita ng Diyos. Tingin niyo ano ang tingin niyo. Again, ang maaari magkaroon ng iba't ibang reaksyon, pwede silang oo nga no. At magsimula ang pag-iisip, pagtatanong. Dahil meron mga ganun. Nakita nila parang may mali nga at nagsisimula silang magtingnan. Yung namang iba, pag pinakita mong mali, hindi natin ano. So again, hindi lang basta paramihan ng pruweba, pagalingan ng presentasyon o ng argumento, nakatiwala pa rin tayo sa Diyos. Doon dapat pa rin yung panalangin, doon dapat pa rin yung pasensya, doon dapat pa rin yung pagmamahal. Pero ang tanging pwedeng magbago sa tao ay ang Panginoon lamang. Merong nagsabi, we cannot argue anyone into heaven. Ang tanging nagpapanganak na muli ay ang Diyos lamang ang nagliligtas. But may we be faithful, loving, and patient tools of God na ipresenta sa kanila ang katotohanan. So, depende. So, walang exact na approach na gawin mo to, and then success. No. Merong nagsasucceed, merong hindi, merong nahahati, merong lalong tumatamis. So, nawa, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Depende sa mga nakakausap natin at sa mga temperament nila kung paano natin sila i-approach. But be firm sa katotohanan, but be loving. Yun yung isang mga rule na pwede nating. Meron po ba may tanong? Ayun, si Kuya Elvis, pakita lang po yung mic. Ito po sa likod. Speaking po yung sa God's po. Sa? Tungkol po sa Diyos. Okay. So bali ako, nagtataka ako sa buhay ko kung bakit ano talaga yung Diyos na paano po Pakilapit po, pakilapit po. Paano ko siya makilala ng gusto ang Diyos samantalang siya hindi ko naman siya nakikita. Opo. So ayon sa sinabi nyo, iisa lang Diyos. Yes so, po. Hindi ko sinabi ho ng Bible. Opo. Ayon sa Bible, Opo. na nabasa ninyo, iisa ang Diyos. Yes Pero po. mayroong tatlong tinutukoy na Diyos na tinatawag natin isang Diyos. Opo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos. Yun po ang pinakilala ng Bible. Opo. So, ang gusto ko lang malaman, paano natin sila makilala? Hindi naman natin sila nakikita. Okay, very good question po. Let me answer this mabilis sa dalawang paraan. Ang sabi ng Bible, the heavens declare the glory of the Lord, and the firmaments shows His handiworks, His wisdom and power. Isa sa paraan na binigay ng Diyos ay tinatawag ng mga theologians na general revelation. Nireveal ng Diyos kung sino siya at yung katangian niya sa pamagitan ng mga nilikha niya. Sa pagtumingin tayo sa mga nilikha ng Diyos, ma-amaze tayo sa grabing kapangyarihan, sa grabing wisdom ng Panginoon. As I've said always dito sa church, tubig pa lang namamangha na ako. Hydrogen, oxygen, parehong combustible. Sa tamang timpla, pampatay ng apoy. Sige nga. Sindihan mo ang oxygen, sasabog. Sindihan mo ang hydrogen, sasabog. But 2 oxygen, 1 hydrogen, tama ba? 2 oxygen, 1 hydrogen. Pag samang timpla, pampatay ng apoy. Anong wisdom yun? Wow! And napakarami pang mga bagay. So muli, sa mga nilikha ng Diyos, pag tumingin tayo sa salamin, ang tao ay nilalang sa wangis ng Diyos. Hindi tayo bas mataas na uri lang ng hayop. Walang hayop na kagaya natin. Nilikha tayo sa wangis ng Panginoon. So sa nilikha ng Diyos, makikita natin, may malalaman na natin, may matututunan tayo patungkol sa pangsabi ng salita. And then, also, nandun ng special revelation. Nandun yung special revelation. That is the Word of God. Muli, makikilala natin ng Diyos sa pamagitan ng pagpapakilala niya sa atin ng kanyang sarili. Ang Diyos ay napakataas at tayo ay napakababa.
Ang Diyos ay napaka kakaiba, sobrang kakaiba ang Diyos. Na ang ginagamit ng mga theologian dyan, kailangan ang Diyos ay mag-condescend. Walang iniwan yan sa bata. May anak ako, si Leah, 3 years old. Para maintindihan niya ang mga bagay-bagay, halimbawa, wag na lang yung anak ko, yung pamangking ko, si Joanna Faith, nagtanong siya sa akin, Tito Paul, anong oras? Sabi ko, 2. Tanong niya, bakit? Bakit 2? Bakit 2 na? Pwede ko ba ipaliwanag sa kanya? Well, kasi pamangkin, dahil sa rotation ng Earth at sa relation nito sa distance and sa sun and so on, kaya hindi, ibababa ko. Kasi, tignan mo yung short hand nakatutok doon sa 2, tapos yung long hand nakatutok doon sa 12. Kaya, 2 p.m. na. Nakuha niyo? So in that sense, ang Diyos is so up na kailangan na siya ay bumaba at i-reveal niya sa atin ang kanyang sarili. At ang pangunahin, ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 2, ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. He is the image of the invisible God. Ang ating Panginoong Kristo, Diyos na nagkatawang tao. And again, so ang punto, makikilala na, well, Brother Paul, wala na si Jesus, nasa kanan na siya ng Ama, nakaupo na siya doon sa kanan ng Ama. Muli, nasa atin ang kanyang mga salita, nasa atin ang salita, ang revelasyon ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. So in short, we know God through His special revelation, through the Scripture. Through the Scripture. So yung kanyang mga nilikha at sa kanyang salita. And everything else ay papailalim sa salita ho ng Panginoon. Hindi yung experience natin, hindi yung tingin natin, hindi yung mga narinig natin, kundi kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat dito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. All Scripture, sabi ni Apostle, all Scripture is profitable unto doctrine. Dito natin kukunin yung katuruan. Dito natin makikilala ang Diyos. So, to answer sa maiksing paraan, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita as we seek to understand yung salita ng Diyos and to apply ang salita ng Diyos. Hindi lang, meron hong laging ginagamit ng mga theologian, theoretically and experientially. Example, theoretically, pwede mo makilala ang Diyos na soberano. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nasa langit at ginagawa niyang lahat ng kanyang naisin. Soberano ang Diyos, walang makakapigil sa Kanya. So theoretically, pwede mong maunawaan, makilala ang Diyos. And then experientially, kapag dumaan ka na sa mga pagsubok sa buhay at nakita mo kung paano ang kamay ng Diyos ay gumawa sa mga imposibleng mga bagay, then experientially, yung alam mong katotohanan, naranasan mo ang Diyos nga ay soberano. So nakikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita as we know it and we experience it. Well, for the sake of time, basahin ko na nakaraang linggo, nakalimutan kong basahin yung nag-text. Text po ni Brother Boy, tunay na Kristiyano nakagawa ng mabigat na kasalanan. Example, nakiapid at namatay na hindi nakapagsisi. Paano siya ligtas pa din? Again, dun ho sa statement, tunay na Kristiyano, ligtas siya. Ang tunay na Kristiyano nagkakasala pa rin. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa ating pagsisisi, ito'y nakabase sa ating Panginoong Kristo. Now, ang premise ay tunay na Kristiyano. At ang kasalanan ng pakikiapid ay bayad pa rin sa krus ni Kristo. Hindi sa paraan o sa performance natin o sa pagsisisi natin. Ang salvation natin ay nakatungtong kay Kristo. Ang hindi sumusunod sa hindi sumusunod sa maling turo ng pastor nagkakasala sa Diyos. Mali yung turo. Magiging kasalanan kapag sumusunod ka doon sa alam mong maling turo. Yun namang sumusunod sa maling turo, nagkakasala ba sa Diyos? Sino ang tunay na may true faith? Again, ang sabi ng salita ng Diyos, isa sa mga marka ng totoong Kristiyano ay pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 2, by this we know that we know Him if we keep His commandments.
So again, ang ano ay isa sa mga basihan ay yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon. Nakatadhana na Tagalog word, which means or refers to things or events na declared na ng Diyos at tiyak na mangyayari. Predestined is the biblical term. Siguro na ano lang. Yes, these are words na ginagamit sa predestinated, ginagamit sa Bible. Again, may mga synonyms ito na determined or plano ng Panginoon at mga ito sa pag-aaral ng theology and also yung mga biblical use ng words ay may relasyon sa isa't isa. Okay, kung meron pa ho mga follow-up questions, pasensya na ho sa oras natin, dito natin lilimitahan at tayo ho ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan. Tulungan mo nawa kami na hindi magpatangay sa aming mga nakalakihan o sa aming damdamin o sa kultura, kundi o Diyos, tulungan mo kaming sumunod at magpailalim sa iyong salita. Na mapatawad po sa aming mga pagkakasala. Maaaring wala man kami mga rebulto sa mga bahay, pero maaaring mayroong mga ibang mga bagay kaming pinagtitiwalaan at nagiging Diyos-Diyosan sa aming mga buhay. Patawad po, Panginoon, at tulungan mo nawa kami na patuloy sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ikaw lamang ang aming kilalaning Diyos at walang iba. At ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati. Magpalain po maging aming time ng fellowship, maging pagkain, pagsasaluhan, maging kalakasan sa aming katawan, at ikaw po ang maluwalhati. At maging sa aming pagsamba po maya-maya, ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Break time po tayo, 10:15. Balik ho tayo para ho sa ating gawain ng pagsamba. God bless po.